Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay isang magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa iyo Papa Dudut, isa ako sa mga loyal listeners mo dito sa Kuwait na nakikinig ako sa pamamagitan ng Papa Dudut YouTube channel. Siya nga pala, ako po si Sapar Murad, isa akong Muslim na tubong Patikul Sulu, pero kasalukuyang nakabase dito sa Kuwait, Papa Dudut. Lumaki naman ako sa isang may kaya at maayos na pamilya. Isa lang noon ang asawa ng papa ko at wala siyang second family, kaya sa amin lamang ang focus. Dahil sa pagsusumikap ng mga magulang ko ay na-enjoy naming apat na magkakapatid ang isang mariwasang pamumuhay. Ngunit nagsimulang dumating ang malaking pagsubok sa amin noong namatay ang mga magulang ko dito sa isang aksidente. Sa isang iglap ay nawala ang maliwasang buhay na tinatamasa naming magkakapatid. Nawala din ang mga naipundar ng aming mga magulang dahil niloko kami noon ng aming tiyuhin. Kaya sa edad kong 16 ay napilitan na ako magbanat ng buto para lamang makasurvive. Samantala 4 na taon ang lumipas, taong 2002, ay nagpasya ako mag-ibang bansa noon para magtrabaho. Nag-apply ako sa Kuwait at masaya naman akong natanggap at napaalis. Ngunit ang hindi ko alam ay nabiktima pala ako noon ng illegal recruiter at muntik na akong mapahamak sa unang araw ko pa lamang sa Kuwait. Isang gabi ay napunta ako sa isang grupo ng mga masasamang loob. Akala ko ay katapusan ko na, pero mabait si Allah at binigyan niya ako ng pagkakataong makatakas. At maswerte akong mapadpad noon sa isang warehouse para magtago. Nagkataon naman na nandun ang isang caretaker na Pinay na agad akong hinarap. "Ano bang ginawa mo rito? Bakit ka ba nagtatago, ha?" tanong sa akin ng Pinay. "May humahabol kasi sa akin. Pinagtatangkaan niya ako, ang buhay ko." Kinakabahang sagot ko sa kanya. "Anong pangalan mo?" tanong sa akin ng babae. "Sapar Murad," sagot ko. "Muslim?" tanong pa niya. Agad naman akong tumango bilang sagot. "Ako naman si Ella," pakilala sa akin noong babae. Matanong ko lang, bakit ba may humahabol sa'yo?" "May nagtatangkang manggahasa sa akin. Grupo ng mga Arabo. Nakatakas lang ako kasi nanlaban ako," sagot ko sa kanya. "Naku, nag-ahit ka siguro ng bigote at balbas mo kaya kaganyan," wika niya habang inoobserbahan niya ang mukha ko. "Hindi ko naman alam na ganito pala dito sa Kuwait eh. At saka kahit na Muslim ako nagbabawas ako ng balbas kasi makati sa liig. Nagkaka-allergy ako," paliwanag ko naman sa kanya. "Talaga? Alam mo maraming mga kababayan natin dito ang minamalas na mababoy na mga Kuwaiti na yan. Ewan ko ba kung mga bakla sila o kaya dahil siguro sa bawal ang prostitution dito nang titrip na lang sila ng mga makita nilang turista. Malas mo lang at ikaw ang napagdiskitahan," inform ni Ella sa akin. Sa totoo lang kinakabahan ako. Baka matuntun ulit nila ako dito at patayin. Pag-aalala ko noon. "Huwag kang mag-alala at handa kitang tulungan. Kababayan kita Marami din akong kakilalang mga Pinoy na tutulong sa iyo dito.
Nga pala, doon ka na muna sa amin lumagi sa apartment namin. Naroroon yung mga kapatid kong lalaki. Ligtas ka doon. Offer pa sa akin ng bago kong kaibigan sa Kuwait. Salamat Ella. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Tugon ko habang halos mabunutan ako ng tinik ng mga sandaling yon. Papadudot pansamantala akong nagtago sa tirahan ni na Ella at kuya niyang si Tati. Yun ang simula ng makulay kong buhay sa Kuwait. Nakapagtrabaho naman ako kaagad bilang isang welder at naayos naman kaagad ang mga papeles ko, kaya naging maayos na ang takbo ng buhay ko doon. Sa kabilang banda ay marami ako naging kaibigan sa Kuwait. Mapa Pinoy man o Kuwaiti. Naging close friends din kami ni Ella at hindi noon nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya. Pero papadudot hindi ko kaagad nasabi noon kay Ella ang totoo kong nararamdaman dahil na rin sa pagiging torpe ko. Oo, pasekreto ko lang minahal noon si Ella. Niligawan ko siya without telling her na nanliligaw ako. As in binibigyan ko siya ng mga regalo at pinaparamdam ko sa kanya na palagi ay naroon ako kapag may pagsubok na dumarating sa buhay niya. I'm doing those without expecting anything in return. Kumbaga masaya na akong makita siyang masaya sa friendship naming dalawa. Hanggang sa isang araw. Nga pala para sa iyo, nahihiya kong sabi sa kanya habang inaabot sa kanya ang isang box ng cake na present ko para sa kanya. Naku, salamat dito sa cake. Tuwan-tuwa namang wika ni Ella sa akin. Ella, may sasabihin sana ako sa iyo. Panimula ko. Napatingin naman sa akin ang kaibigan ko. Ano yun? Curious niya ang tanong sa akin. Pero hindi ako makasagot noon dahil sa sobrang kaba. Naglalaro pa rin kasi sa isipan ko kung magtatapat ba ako sa kanya ng tunay kong nararamdaman o hindi muna. At saka naroon ang kaba sa dibdib ko na baka mabasted lamang ako at magkaroon ng awkwardness sa amin ni Ella. Sayang naman ang friendship na nabuo namin. Ay, sa Parmurad, may sasabihin ako sa iyo. Alam ko na matutuwa ka para sa akin kapag sinabi ko sa iyo na sasabik na wika ni Ella sa akin. Ako naman ang na-curious noon. Talaga? Ano ba yun? Boyfriend ko na si Lester, pag-amin niya sa akin. Grabe, sobrang kinikilig ako. Para akong lumulutang sa langit. Dagdag pa niya na siya ko namang kinagulat. Kilala ko si Lester at isa siya sa mga naging kaibigan ko at wala naman siyang nasasabi sa akin na balak din pala niyang ligawan si Ella. Kaya sobra talaga akong nagulat nang malamang sinagot na siya ni Ella. Kayo na pala ni Lester, congratulations. Pabulong kong sabi kay Ella. Malungkot at devastated deep inside, pero kailangan ko pa rin itago ang lahat ng nararamdaman ko. Ano, hindi ka ba masaya para sa akin? Usisa ni Ella sa akin. Masaya naman ako para sa inyo ni Lester. Pinabulaanan ko kunwari ang naobserbahan niya sa akin at pinilit ko pa rin itago ang totoo kong nararamdaman. Alam mo ba, sa Parmurad, matagal ko nang pinapangarap ito na maging boyfriend ko si Lester. Kung alam mo lang, in love na in love ako sa kanya. Alam mo yon, palagi siyang ang laman ng isipan ko tapos kapag magkasama kami, tumitibok talaga ang puso ko. Kwento pa sa akin ni Ella. Paano ka nakakasiguro na seryoso sa iyo ang lalaking yun? Makabuluhang tanong ko sa kanya. Agad naman siyang dumipensa para sa boyfriend niya. Ano ka ba, seryoso si Lester sa akin? Teka, nagsiselos ka ba sa Parmurad? Panunubok niya sa akin. Natawa naman ako ng slight. Ako nagsiselos? Hindi Deny ko naman. Huwag kang mag-alala. Kahit na kami ni Lester magkaibigan pa rin tayo. Paninigurado sa akin ni Ella. Salamat sa Parmurad ha. Salamat para saan? Tanong ko naman sa kanya. Siyempre, palagi ka nakasuporta sa akin. Anyway, sana mahanap mo na rin yung kapalaran mo. Napahagikik lamang ako sa huli niyang sinabi.
Curious lang ako. Kumusta naman ang love life mo? Nahanap mo na ba ang right girl para sa'yo? Curious na tanong niya sa akin. Eto, boring pa rin. Nahanap ko na sana ang right girl ko. Kaso nakuha na pala siya ng iba. Naunahan ako. Sayang. Medyo mahina akong sagot sa kanya. Mukhang hindi naman nakahalata si Ella na siya ang pinatatamaan ko sa aking mga sinabi. Ay, ganun. Di bale, marami pa namang babae dyan sa paligid. Mahahanap mo rin ng perfect girl para sa'yo. Nagpatuloy lamang ako sa pagsasalita. Ewan ko ba Ella kung bakit manhid ang babaeng yun. Sayang talaga. Pero kahit na meron na siyang iba, mahal ko pa rin siya. Sabi ko pa sa kanya. Papadudot dahil sa katorpehan ko ay nawala sa akin si Ella. Pero okay na rin sa akin kasi nakikita ko namang masaya sina Ella at Lester. Masakit pero wala akong choice kundi ang tanggapin ang katotohanan. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa ibang babae kaso mas matimbang pa rin sa akin noon si Ella. Kaya araw-araw ay nagdarasal ako kay Allah na sana'y magkaroon pa ng pag-asang maging kami ng babaeng minamahal ko. Hanggang isang araw ay bigla na lamang ako nakapansin ng kakaiba kay Ella. Para bang sobrang lungkot niya. Nahihiya naman ako magtanong tungkol sa kanila ni Lester dahil baka isipin niyang nakikialam ako. Pero inobserbahan ko siya. Hindi na siya madalas nakakasama ng boyfriend niya at napapansin kong mas gusto niya akong kasama. Although noong panahong yon ay hindi ko iniisip na baka nagkakalabuan na sila ni Lester. Pero nagulat na lamang ako nang biglang may sabihin siya sa akin. Hindi na ako masaya sa piling ni Lester, pag-amin ni Ella sa akin. Siyempre nagulat ako sa mga narinig ko kaya hindi ako nakakibo noon sa kanya. May iba na kasi akong mahal pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Napalunok naman ako sa aking mga narinig. Kung ganun, sino naman ang tinutukoy mo? Usisa ko sa kanya. Nawalang pagmamahal ko kay Lester kasi ikaw ang mahal ko. Kaso kahit na ilang beses kong pinaramdam at pinakita sa iyo kung gaano kita kamahal, patuloy ka lang sa pambabaliwala sa akin. Pag-amin ni Ella sa akin. Hindi sa manhid ako Ella. Naramdaman ko ring may special kang pagtingin sa akin kahit na may boyfriend ka na. Ayaw kong maging assuming at makasira ng relasyon kaya kahit na masakit sa akin, tinago ko ang nararamdaman ko at nagpretend akong okay lang sa akin ang lahat. Paliwanag ko naman sa kanya. Hindi naman nakakibo si Ella sa sinabi ko at nanatili lamang siyang nakikinig sa akin. Samantala nagpatuloy ulit ako sa pagsasalita. Mahal na mahal ka lang kasintahan mo tapos iiwan mo lang siya ng basta-basta? 3 buwan pa lang tayong magkakilala Ella. Tapos sasabihin mo sa akin na mahal mo ko. Paano ka nakakasiguro na pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin? Samantalang hindi mo pa ako lubos na kilala. Tanong ko pa noon sa kanya. Hindi naman nasusukat sa haba ng panahon ang pag-ibig hindi ba? At saka sa parmurad, kahit na sabihin mong magta3 buwan pa lang tayong magkakilala, parang matagal na kitang kilala kasi ikaw ang dinidikta nitong puso ko. Alam ko na ikaw ang lalaking matagal ko nang hinahanap, ang sabi pa niya sa akin. Mahalin mo na ako sa parmurad, pakiusap pa niya sa akin. Papasok na lamang siguro ako sa buhay mo kapag ayos na ang lahat, maiksing sagot ko noon sa kanya. Sige, hiwalayan ko na si Lester para sa iyo, wika ni Ella sa akin. Hindi nagtagal ay tuluyan nang naghiwalay sina Ella at Lester papadudot. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Hindi naman ako nahirapan dahil agad naman akong sinagot ni Ella. Papadudot yun na ang pinakamasayang yugto ng buhay ko dahil sa pag-ibig ay muling nagkaroon ng saysay ang buhay ko. At kulay ang aking mundo na dito ay nababalot ng dilim at kawalan ng pag-asa. Papadudot labis na napamahal sa akin si Ella dahil siya ang kauna-unahang tumanggap sa madilim kong nakaraan. Nagmula kasi ako sa isang pamilyang kaaway ng estado.
Ang ama ko at dalawang nakakatandang kapatid na lalaki ay miyembro noon ng isang rebelding grupo sa Mindanao. Tinakasan ko ang ganong klase ng buhay at sinikap kong ibangon ang sarili ko. At yun nga, napadpad ako dito sa Kuwait para baguhin ang buhay ko na nakagisnan. Papadudod si Elang tumulong sa akin para magbagong buhay. Siyang naging laman ng puso't isipan ko. Siyang naging inspirasyon ko kaya halos magunaw ang mundo ko. Nang bigla na lamang siyang nagbago isang araw. Naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Pagtatapat niya sa akin habang namamasyal kami sa isang parke sa Kuwait, bandang 5:00 ng hapon. Parang gusto mong sabihin sa akin na nagdadalawang isip ka na kung mahal mo ba talaga ako o hindi? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang siya bilang sagot sa akin. Akala ko ba mahal mo na ako? Akala ko sigurado ka na sa mga nararamdaman ko. Ako kasi sigurado na ako sa iyo eh. Ella, nangako ka sa akin na ako lang ang mamahalin mo at hindi mo ako iiwanan. Paalala ko pa sa kanya. Hindi ko alam kung matutupad ko pang mga pangakong yun o hindi. Tila nakukonsensyang wika ni Ella sa akin. Alam ko na ang kasunod noon. Kahit masakit na marinig ang mga susunod niyang sasabihin sa akin ay kailangan ko yung tanggapin. Hihiwalayin mo na ba ako? Ganon ba, Ella? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganon. Pero hayaan mo sana ako makapag-isip-isip. O inaamin kong naguguluhan ako sa nararamdaman kong pagmamahal sa iyo. Hindi pa rin ako naliliwanagan kung mahal ba talaga kita o hindi. Sa parmurad, oras lang ang hinihingi ko sa iyo. Pagbigyan mo naman ako. Request niya sa akin. At pinagbigyan ko naman siya. Nagpalamig kami at hinayaan ko siyang mag-isa para hanapin ang kanyang sarili. At hinanda ko na rin ang sarili ko sakali mang mag-decide siya ang tuluyan na akong iwanan. Sa kabilang banda, papadudot ay parang sinasabi sa akin ng puso ko na huwag sumuko kaya sinubukan ko pang isalba ang relasyon namin ni Ella. Muli ko siyang sinuyo at hindi naman ako nabigo dahil bumalik din sa akin ang nobya ko. Pero pansamantala lamang yon dahil hindi nagtagal. Nangyari ang isang eksenang hindi ko makakalimutan. Ella, hindi ba't may sasabihin ka sa akin kanina? Ngayon mo na ba sasabihin? Paalala ko sa kanya. Sa parmurad, sorry. Malungkot niyang diretsa sa akin. Sa puntong yon ay kinabahan ako. Huminga ako ng malalim para maibsan ang bilis ng tibok ng puso ko. Nagsusorry ka ba sa akin kasi gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Tanong ko sa kanya. Ayaw kitang saktan pero tama ka. Na-realize ko kasi na mahal ko pa rin si Lester. Yun ang pag-amin niya sa akin na tumusok sa puso ko na parang sibat. Sabi ko na nga ba hihiwalayan mo rin ako. Wika ko dahil hindi na rin ako nagulat kasi alam ko na rin mauuwi sa hiwalayan ng lahat. Sa parmurad patawarin mo ko. Oo, naging mabait kang boyfriend sa akin. Ikaw ang naging kasama ko sa mga oras na malungkot ako. Ikaw ang nagpasaya sa akin. Pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sundin kung sino talaga ang dinidikta nitong puso ko. Nagigilty na wika ni Ella. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita. Alam ko sa simula pa lang na hindi mo ko kayang mahalin. Na mahal mo pa rin si Lester. Pahayag ko naman sa kanya. Tama pala ang kutob ko na walang forever pagdating sa iyo. Kaya pinaghahandaan ko na ito. Sana mapatawad mo ko. Sa puntong yon ay napaiyak na rin si Ella. Dahil na rin siguro sa pag-uusig ng kanyang konsensya. Samantala kahit na tumutulo ang luha sa mga mata ko ay nagpakatatag pa rin po ako. Pinapatawad na kita Ella. Sundin mo kung sino ang dinidikta ng puso mo. Sundin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Huwag kang mag-alala na kasuporta ako sa iyo. Basta tandaan mo lang, makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Sa parmurad, sana pagkatapos nito, maging magkaibigan ulit tayo. Iyon ang huling sinabi sa akin ni Ella. Pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na kami ng landas na tinahak.
Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para bumalik lamang sa akin si Ella pero nabigo ako. Hindi na talaga bumalik sa akin ang nobya ko. Kaya wala akong choice kundi ang hayaan na lamang siyang maging masaya sa piling ng ibang lalaki. Pagkatapos noon ay naging miserable na ang buhay ko. Akala ko ay katapusan na ng buhay ko pero nagkamali ako dahil dumating sa buhay ko si Vona, isa ring OFW dito sa Kuwait. Sa madaling salita ay nagkagustuhan kami ni Vona at masasabi kong siya talaga ang babaeng nakatakda na para sa akin. Kaya hindi ko na siya pinakawalan pa, Papa Dudut. Dahil kay Vona kaya nakalimutan ko na si Ella. Alam mo, aaminin ko na sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay ko ay naging masaya na ako. Ewan ko ba pero kulang ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Sabi sa akin mismo ni Vona nang mamasyal kami sa isang parke doon. Alam mo Vona, iisa lang ang ibig sabihin yan. Panunubo ko sa kanya. At ano naman yun? Tila natatawang tanong niya sa akin. Na-inlove ka na sa akin? Sagot ko sa kanya. Napahagikik naman si Vona sa sinabi ko. Naku, sabi ko na nga ba Iyan ang sasabihin mo. Aamin na ako, in love na talaga ako sa iyo. Talaga? Nabigla naman ako doon. Ibig bang sabihin niyan sinasagot mo na yung panliligaw ko sa iyo? Nag-isip saglit si Vona sa tanong ko. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin. Oo naman, sinasagot na kita. Doon pa lang kasi sa pagliligtas mo sa akin napatunayan ko na kung gaano mo ako kamahal. Naku, salamat Vona. Mahal na mahal kita. Natutuwang wika ko sa kanya. Gusto ko sana siyang halikan pero dahil sa nasa public place kami ay nagtimpi muna ako. Natawa naman si Vona sa reaction ko. Nga pala, paano na ang mga magulang mo na nasa Pilipinas? Kailan natin sasabihin sa kanila? Tanong ko pa sa aking girlfriend. Di sa lalong madaling panahon, masayang wika niya. Ngunit paminsan-minsan ay hindi ko maiwasang kabahan kapag napag-uusapan ang pamilya ni Vona dahil baka tumutol sila sa akin. Bakit naman sila tututol sa iyo mabuting tao ka naman? Kilala ko ang pamilya ko at alam kong buo ang suporta nila sa akin na naman ang maging desisyon ko. Paninigurado pa niya. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niyang yon. Basta mamamanhikan ako. Ipapakita ko talaga sa kanila na deserving ako sa pagmamahal mo. Pangako ko naman noon sa aking girlfriend. At yun nga Papa Dudut, hindi nagtagal ay pinakilala nga ako ni Vona sa kanyang pamilya. Nang sabay matapos ang aming mga kontrata. Natuwa ako kasi tanggap nila ako para sa kanilang pamilya kahit na iba ang kulturang kinalakhan ko. At para lalong mas tumibay pa ang aming pagmamahalan ay pumayag din ang pamilya niya na magpa-convert si Vona sa aking paniniwala. Samantala sa eksaktong first anniversary namin bilang magkarelasyon ay inalok ko na siya ng kasal na siya namang tinanggap ni Vona. Ikinasal kami noon na ayon sa tradisyon ng mga Maranao. Tapos ay nag-honeymoon kami kung saan ay nilibot namin halos ang buong Pilipinas mula Baguio, Bicol, Cebu, Bacolod, Bohol at Zamboanga City. Isinama ko rin siya sa lugar na kinalakhan ko sa Paticol, Sulu. Yun ang isa sa mga masasayang memories namin ng asawa ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay masaya na kami ni Vona na nabubuhay dito sa Kuwait. Oo, sabay kami bumalik noon para magtrabaho. May mga anak na din po kami at dito na sila nag-aaral. Tungkol naman kay Ella, wala na ako naging balita pa sa kanya pagkatapos ng huling tawag niya. Hindi na rin naman kasi siya naglakas ng loob na kausapin ako at hindi ko na rin hinangad pa na magkausap pa kami. Ayaw ko nang balikan pa yon dahil masaya na ako sa buhay ko ngayon. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko. Marami pa akong gustong ikwento pero limitado lang ang oras ninyo. Sana mabasa mo ang sulat ko and more power sa inyong istasyon. Lubos na gumagalang sa Parmurad. Maraming salamat sa iyo sa Parmurad sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. May mga bagay talaga na kahit na anong pilit natin ay hindi talaga uukol.
dahil hindi yon nakatakda para sa'yo. Siguro nga hindi nakatakda si Ella para sa'yo pero may binigay naman sa'yo si Allah na mas better at siguradong mamahalin ka. Kaya tama lang na wag mo nang balikan ang nakaraan dahil masaya ka na sa piling ng iyong present at forever. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel. Pagkatapos po ninyong pakinggan ito, hanapin niyo po ang Kaistorya para sa isa pang episode. At syempre, ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.